Unang-una, congratulations at laking pasasalamat namin dahil natugunan na nitong Marcos administration yung backlog sa mga plaka, no? Plate, yung mga plaka po natin, which stood, ika nga ng mga ulat, 12 to 14 po, million po na nakikinig po sa when po. Marcos started his term, no? Kaya in a period of 3 years, natugunan yung backlog na yon, 12 to 14 million. Congratulations and thank you. So ngayon, nandito na tayo sa yung nightmare ng distribution phase. Attorney, napatawag kami para ipaalam po natin sa mga taga-subaybay na wala pa pong mga plaka. Ano po ang dapat gawin? Ano po yung programa ninyo para maipamahagi po yung mga plaka na yan? Opo. Katulad nga po nung nasabi niyo po, Ma'am Ali, ito po yung bagong pagsubok po sa amin ngayon. Pero we are up to the challenge po na i-distribute po yung mga plaka sa mga walang plaka. Naglunsad po tayo ng iba't ibang paraan para po maisigurado na yung plaka parating po sa mga may-ari ng mga motorsiklo. Unang-una po dyan yung ating po ltotracker.com. Pwede po doon makikita po nung motorista kung nasaan na po yung kanyang plaka. At kung makita na po na nandun, pwede po siyang mag-set ng appointment or pwede po niyang ipadala through courier service provider po. Pangalawa naman, lunsad din po tayo ng stop, plate, and go. Dito naman po tayo sa mga roadside. Paparahin po yung mga enforcers, yung mga walang plaka, hindi po para hulihin, pero po para i-check kung nasan po yung plaka nila at meron pong mga dalang plaka ang ating mga enforcers. Kung iyon po ay pwedeng babigyan, ikakabit po right there and there. Kaya po tayo tinawag na stop, papatigilin, plate, ikakabit yung plaka, and then pag alis po ay may plaka na po yung motorsiklo. Anong plaka at po yun? Din po, anong plaka yung bit-bit nila? Ha? Bakit? Ano yung klase? Kasi may number yun, di ba? That's unique to your unit, di ba? Opo, Ma'am Adi, meron po kasi tayong mga motorsiklo na hindi po na-assignan ng plate number nung una po silang nairehistro noong 2014, 2015, 2016 at 2017. Why is that po? Why is that po? Bakit hindi po na-assignan? Po? Why is that po? Bakit hindi po na-assignan Doon po nagsimula yung problema, Ma'am Ali. Doon po kasi nagkaroon po ng TRO noong 2014, nagkaroon po ng TRO, yung distribution ng plaka. Kaya po hindi na rin po na-assignan yung binigyan po muna ng temporary plate yung pong ating mga motorista. Yan yung naipit ba sa customs na daang libo ng mga plaka? Isa po yan, Ma'am. Yun ano? Opo, isa po yan sa dahilan, Ma'am Ali, nagkaroon po ng COA disallowance, nagkaroon po ng naipit po sa customs. Tapos meron din po, nagkaroon po tayo ng bagong batas. Di ba po, pinalaki po yung Motorcycle Crime Prevention Act. Tapos ginawa po from 7 characters to 6 characters. Correct. Okay. My question, Attorney Greg, this is Pat Pidaza. I was going to ask... Yun lang. On the spot, they're going to produce the plaka? Is that how they're going to install? May bit-bit daw. May bit-bit. So, kung ano yung bit-bit nila, yun ang i-assign sa motor mo. Yun ang pagkaintindi ko. Opo. Okay. So, Attorney Greg, ito yung tanong ko, no? Kasi nga nagka-backlog yan dahil nga imported dati yung mga plaka. Diba? I think it was made in Denmark ba or something. Panahon pa to ni Pinoy eh. So ngayon, na-catch up na ninyo, ang mga plaka ba ngayon ay local na at kaya na-assure nyo ba ang public, ang publiko na hindi na magkakaroon po ng delay sa pag-release ng mga plaka? Opo, ma'am. Ang plaka, ang ano po natin, nung panahon po kasi ng Presidente Pinoy, ay kumbaga finish plate na po ang tawag natin. Pagdating po dito mula abroad, naka-stamp na po yung numero. Ngayon po, ang binibili na lang po natin ay blank plate. Dito po sa central office mismo, ginagawa ang stamping ng numero. Kaya we can assure naman po that we have sufficient supply kasi as early as 2023 po, nag-advance production po kami. Kung meron pong 100 plaka na pinoproduce sa isang araw, 80 po doon is to address the backlog, 20% is for advanced production and future use. So naipon na rin po yung 20% na yon. So we have sufficient supply also for the future po. Kasi susundutan ko lang yan, naalala ko rin yung problema dati doon sa mga imported na plates, yung dapat yung tornilyo, 'di ba? Parang isang beses lang tapos marami nagsasabi na nasisira na mabilis. So ngayon, ako tinangay ng baha, 'di ba? So ngayon, kumbaga yung stability, yung durability ng plaka, kamusta naman po?
Okay na po yun. Okay na rin po yun. Wala naman po tayong problema sa ganun po sa ngayon. Oo, sa ngayon. Okay. Hindi ba madaling pekein yan? Kasi at least yung pera natin, di ba? Yung ano nga yung plaka natin na parang plastic? Polymer. Parang Opo. mahirap na yung counterfeit na mga pera. Pero di ba, every now and then, meron tayong inuulat na nahuli. Ang maganda dyan sa paligid pa Tama ng po. LTO, di ba? Oo. sa gilid-gilid ng LTO, may mga gumagawa ng peking plaka. Baka naman, bumili din sila nung ganong makina at nag-iimprenta din ng mga plaka ng ng sasakyan, attorney. Iniimbestigahan din po natin yan. Kamakailan lang po nung Hulyo po ay meron po tayong nahuli. Makina po mismo ang ating pong nakuha. Dahil meron nga pong gumagawa ng mga ganyang plaka. Ang atin lang naman po, kung magpapagawa po yung ating mga motorista ng ganyan, mai-indicate lang po that is an improvised plate, that is a temporary plate. Pero kung palalabasin nila, yung gawa nila ay parang gawa na po ng LTO, kamukhang-kamukha po nung sa LTO, ay dun po ay pinagbabawal po yun ng batas. Ang sa atin naman po, yung namang mga plaka natin ay may mga security features na po na I cannot discuss, baka magaya. Oo. Pero attorney, May security features. Oo. Kunyari, yung isang plaka mo, sabi nga ni Ali, sa kanya na tinangay ng baha or nasira for some reason, I'm sure wala naman kayong duplicate nun eh. Anong gagawin po ng isang motorista na nasira o ninanakaw ang kanyang plaka? Paano po mapapalitan po yun? I-request lang po yan sa kahit anong district office po. May bayad lang po yun. Tapos bibigyan po kayo ng certification that you can use as an improvised plate. Okay. Para po doon sa inyong sasakyan. Yun lang. Talaga pong kailangan na i-indicate nyo doon sa plaka ngayon na improvised plate po yun. Tapos may certification from LTO. Tapos on the part of LTO po, gagawin po namin agad yung inyong nirequest na plaka. Tapos ibibigay po sa inyo. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.